Mapagpalang araw po ng linggo sa inyo mga kapatid diyan po sa ah, Marshall Island, no? At tayo po ay muling sumasamba sa ating Panginoon sa araw na ito at sama-sama na mag-aaral po ng salita ng Panginoon. At ating pong ipagpapatuloy ang ating pong pinag-aaralang aklat. Nandito na po tayo sa kabanatang 20 po ni aklat ni San Mateo. At bilang pagre-review po, no, mga kapatid, dito ay nakita natin ang mga hiling ng ating uh, mahal na hari, ang ating Panginoong Kristo, ay sa mga nagnanais na sumunod sa Kanya at sa pamagitan ng pagtitiwala at ating paglilingkod para sa Kanya, ay ito ang Kanyang mga kahilingan para sa atin. No? Una, nakita natin sa chapter 19 verse 16 to 26. Nakita natin ang istorya po ng binatang mayaman. At dito ay mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon ay ang dapat nating ibigin ang ating Panginoon Kristo ng lubusan. Okay? Nakita po natin na isa sa napakahalaga at naniniwala ko na ito ang pinaka number one. No, ibigin natin ang ating Panginoon Kristo gaano natin siya kamahal. At kung mahal natin siya, naniniwala tayo na ang susunod dito ay ang pagbibigay natin para sa Kanya. At lalo higit ang ating pong tugon sa Kanyang pagmamahal na ibinigay sa atin na dapat natin siyang mahalin din ng lubos-lubusan sa ating mga buhay. No? Supremely loved ang inaasahan ng ating Panginoon Kristo. Ikalawa na nakita po natin ay at kung mahal natin ang ating Panginoon Kristo, naniniwala po ako sa mga dalawang susunod pa ay hindi tayo magkakaproblema dahil wala pong imposible sa pagmamahal. So, ikalawa na makikita natin dito ay sa chapter 19 pa rin, sa verse 27 hanggang chapter 20, 1 to 16 na mga talata. No? Ikalawa na hinihiling ng Panginoon sa ating pagsunod sa Kanya ay hindi lamang po ang lubos na pagmamahal, kundi ang susunod dito, dapat natin siyang sundin, no, nang walang reserba. Ibig sabihin, buong-buong pagmamahal pa rin na ibibigay natin sa ating Panginoong Kristo. Yung pagsunod o paglilingkod natin sa Kanya. Hindi tayo magre-reserve ng anumang mga bagay, kundi ang lahat ay ibibigay natin sa Kanya sa pamamagitan ng ating paglilingkod na makikita natin dito sa mga talatang ito at itong ating pinag-aralan last Sunday, no? Ngayon naman sa ikatlong makikita natin ay salamat sa pagkabasa po ninyo sa mga talata po na 17 ng chapter 20 ng Mateo hanggang verse 34. No? Pagkatapos natin siyang ibigin ng lubusan at paglingkuran ng walang iniiwan, ng walang reserba, ay dito makikita natin sa binasa natin sa verse 17 hanggang 34 ay ito naman po ay makikita natin na humihiling ang ating Panginoon na dapat natin siyang luwalhatiin ng lubos-lubusan. Mabigyan siya ng kaluwalhatian sa pamagitan ng ating paglilingkod para sa Kanya. No? At ino naman po talaga ang napakahalaga para sa atin ngayon. Ano man ang ating ginagawa, ayon nga kay Apostol Pablo, kumakain man tayo, umiinom, ay makapagbigay tayo ng kaluwalhatian para sa Kanya. At dito makikita natin ay sa ikatlong pagkakataon ay pinahayag ng ating Panginoon Kristo na binigyan po niya ng pagpapahalaga dito sa mga talatang ating binasa. Ayan tungkol po sa pag-aresto sa Kanya, yung pagbibigay po ng turo ng ating Panginoon na sa Kanyang pagpapaunawa sa kanila na darating ang panahon na siya po ay aarestuhin, no? Ibibigay siya sa mga punong leader at mararanasan niya ang kamatayan at muling
buhay. Makikita natin yan sa chapter 16, no, na ating pong pinag-aralan na rin sa Mateo chapter 16 verse 21, and then chapter 17 verse 22. Sa mga nakaraang sinabi po niya na hindi po niya tinukoy dito kung paano siya mamamatay, kundi ibinigay lamang niya na pagkaunawa sa kanila na mangyayari sa kanya ito. Ngunit dito sa ikatlong pagkakataon na ibinigay po niya ng maliwanag, no, na ibibigay siya sa mga punong leader, and then mararanasan niya na siya ay hagupitin, mamamatay, and then after 3 days kanyang kamatayan o pagkalibing, siya ay muling mabubuhay. Ngunit ngayon ay malinaw niyang binanggit ang tungkol sa krus. So malinaw din niyang binabanggit ang kanyang muling pagkabuhay, ngunit ang mensahe ay hindi tumatagos pa rin sa kanilang mga puso habang naririnig ng mga alagad ng mga bagay na ito, no? Parang sa kanila paliwala pa rin. Chapter 20 verse makita natin sa 17 to 19. Bagamat maliwanag na sinabi niya ang mangyayaring ito, but sa mga alagad siguro baliwala pa rin sa kanila ang bagay nito. So taliwas sa pahayag na ito ang pagdurusa at kamatayan ang magiging kahilingan ng ni Santiago at ni Juan at ng kanilang ina na si Salome, na makikita natin ang kanyang pangalan ng kanilang ina ay si Salome, no? Magiging taliwas sa conversation na nangyayari sa kanila. Bagamat sinabi ng Panginoon, mamamatay siya, magsasakripisyo, at siya'y mabubuhay na maguli. Pero sa kwento na makikita natin ngayon, parang taliwas naman ang magiging pangyayari o mensahe ng tatlong alagad na ito. Ang kanilang ina, si Salome, and then si Santiago at si Juan, sapagkat pagdurusa ang pinakatema ng ating Panginoon sa kanyang kamatayan. Ngunit ang magiging tema naman ng tatlong ito ay ang tinatawag na paghingi ng trono na maaaring upuan nila para sa karangalan. So nagsalita ang ating Panginoon susungkol sa isang krus, ngunit interesado sila sa isang korona. Marahil ito ay isang natural o likas sa ating mga tao na talagang magkaroon ng ganong desire o damdamin, no? Lalo na nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, gusto natin lagi yung maparangalan tayo, nasa lugar tayo na kung paano ay talagang tinitingala, no? Mabigyan tayo ng karangalan, maging una tayo, at yun hubang gusto natin yung pagnanais na talagang maging mapagmataas tayo. So ganun po mangyayari dito, no? Taliwas sa sinasabi ng ating Panginoon. Kaya kung ang tema man ng Panginoon Jesucristo ay tungkol sa krus, pero sila interesado sila sa trono. Gusto nila ang mga nakareserbang upuan sa mga espesyal na trono. At ang kanilang ina na si Salome ang tunay na inspirasyon sa likod ng kahilingan ito para sa mga anak niya. Interesado siya, no, na isulong ang kanyang mga anak na mga lalaki. At bago natin punahin ang kanilang mga ginawa, ay pansinin natin ang ilang mga kapuri-puring katangian, no, sa kaganapang ito. So sa isang bagay, I think naniniwala sila sa panalangin sapagkat humihiling sila sa Panginoon. At nga silang maniwala sa mga pangako na makikita natin dito na ibinibigay ng ating Panginoong Kristo ang tungkol sa pag-upo, lalo na sa kaluwalhatian, no? I believe naniniwala sila. Kaya sa Panginoon nila hiniling, no, idinalangin o ibinigay ang request na ito. Ganon din naman tayo, naniniwala tayo sa panalangin. Kaya tayo nananalangin sa Kanya na alam natin ayon sa Kanyang kalooban, na ipagkakaloob niya mga bagay ng ating hinihiling ayon sa Kanyang pangalan, ang mga bagay na ito. At nakita natin, no, ito ang kahilingan nila sa verse 28. At nakita natin sa verse 28, basahin ko rin po, no, chapter 20 sa verse 28. Kung paanong ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, hindi upang maglingkod
upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Ito ang pangangahas nila, no, na makaupo sa trono pagdating sa inaharap ng ating Panginoon na nandoon sa kaluwalhatian, pero taliwas po sa damdamin at talagang mangyayari sa ating Panginoon, at layunin niya sa kanyang pagparito ay hindi ang paglingkuran, kundi siya ang maglingkod para sa atin. At ang makikita din natin dito, no, mali pala yung nabasa ko, no. 1928 pala, no. Sorry po, no. 1928. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag uupo na ang anak ng tao sa kanyang maluwalhating trono, kayong mga sumunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 lipi ng Israel. Kasi gustong bigyan pansin ko po rito yung salitang pagbabago, no? Parang ito yung regeneration, no, na nangangahulugan po ng bagong kapanganakan, tumutukoy sa bagong mundo, na tumutukoy din sa konteksto na kung saan ang ating Panginoon Kristo na ang kanyang mga tagasunod ay maghahari kapag siya'y bumalik na sa lupa, no? At dito ay malamang na nangangailangan ng pananampalataya sa kanilang bahagi upang maniwala na kanyang itatatag ang trono ng ating Panginoon Kristo, dahil sinabi niya sa kanila na siya ay mamamatay. Mangyayari ito pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kaya ito ay parang may eschatology o bagay na mangyayari sa inaharap na talagang itatatag ng Panginoon dito, no, sa mundong ito. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, darating ng panahon ay may panahon upang ang ating Panginoon Kristo ay magtayo ng kanyang kaharian, at muli ay siya ay maghari, at makita natin siya sa kaluwalhatian, at ang pangako niya ay meron din siyang bibigyan, no, ng kapahamalaan sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod pagdating ng panahon, sa time na dumating ang bagay na ito. Yun po yung ibig sabihin doon sa pagbabago, regeneration na makikita natin, no? Kaya ito ay napakagandang pangako ng ating Panginoon. Ngunit may ilang mga bagay dito na mali sa kanilang kahilingan na makikita natin. Upang magsimula sa ito ay ipinanganak, makikita natin na tila baga sila ay parang ipinanganak sa kamangmangan. Ayan, sabi ng Panginoon sa verse 22, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, no? Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Para silang mga ipinanganak sa kamangmangan sa bagay ng kanilang request, at sagot ng ating Panginoong Jesus, no? Hindi napagtanto ni Salome na kanilang ina na ang landas patungo sa trono ay mahirap. Mahirap ang kanilang hinihiling, sapagkat pagkatapos mong makamtan muna ang trono, kailangan mong maghirap, no? Hindi po ganun kadali ang bagay na makuha natin ang trono, gaya ng pagdadaanan po ng ating Panginoon Kristo sa kanyang magiging kamatayan. But, no, alam natin itong si Apostol Santiago ay una sa mga disipulo na naging martir, no, ng kanyang kamatayan. At then itong si Juan naman ay makikita natin na tiniis niya ang pagtitiis, no? Nung siya ay, itong si Apostol Juan ay itapon po sa isla ng Patmos. Okay, naranasan niya ang matinding pagtitiis doon. Kaya makikita natin ang tatlong mananampalataya na ito ay nais ng kanilang kalooban na hindi ang kalooban ng Diyos. Makikita natin ang gusto nila ay ang sa kanilang kaparaanan. Napakadali, bigay mo sa amin ng trono na hindi naman natin talagang, actually hindi naman tayo deserve, no, sa ganung bagay. Pero nakita natin dito kung ang ating Panginoon Kristo nga, bago niya makamtan ng trono, ay talagang pinagdaanan niya ang kamatayan at sakripisyong makikita natin. Pero minsan, gaya ni Salome at ng dalawang alagad na ito o tatlong alagad na ito, ay hindi na naiintindihan kung anong kailangang hinihiling, sapagkat bago nilang makaptan ng bagay na yun, makikita natin na talagang may sakripisyong mangyayari gaya ng ating Panginoon Kristo. At ang isa pang kadahilanan ng kanilang kawalan ng makalangit na direksyon, makikita natin, no?
ang direksyon ng Panginoon, dadaan siya sa kahirapan, sakripisyo, bago makamtan ng kaluwalhatian at ang trono na alam nating kanyang uupuan. Pero itong mga alagad niya, parang nalalayo ng direksyon, ano? Na para bang may ibang daan para iwasan na lang ang sakripisyo o hirap na pagtitiis bago makamtan ang trono. Kaya makikita natin dito parang nalilis po ng direksyon ng mga alagad na ito. Sila'y nag-iisip tulad ng sa sanlibutan. No? Sa verse 25, sina Santiago at Juan ay nais na maging Panginoon ng mga alagad. Ito ang nakakalungkot po sa verse 25 ng chapter 20. Ngunit tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay nangigibabaw nangigibabaw na Panginoon sa kanila at ang mga dakila sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan sa kanila. No? Ito ang pagnanais ng kanyang mga alagad. Itong dalawang ito especially, na maging Panginoon sila rest of nung ibang mga alagad na ito liban sa kanila. At kung paanong ang hindi ligtas ng mga ng pinunong hentil na sinabi ng Panginoon dito ay pinamamahalaan ito sa kanilang mga nasasakupan. No? Kaya ang kanilang kahilingan ay makalaman, sensual. Dahil sila ay makasarili na humihingi ng kaluwalhatian para sa kanilang sarili at hindi para sa ating Panginoon. So walang aninlangan na nakadama sila ng ginhawa nang makarating sila sa ating Panginoon Jesus at sila humiling bago pa man may gawin ito si Apostol Pedro. No? So ang kahilingan ay hindi lamang makamundo o makalaman, kundi ito ay tulad din ng kahilingan ng Diablo. No? Udyok ito ng pagmamataas, gaya ni Satanas na naghahanap ng trono sa kanyang kasaysayan. Kung babasahin natin ang Isaiah chapter 14 verse 12 to 15, gusto niya na maging kapantay at katulad ng Diyos. No? Yan ang makikita nating pagnanais na parang parehas ng pagnanais ng mga alagad na ito ni Juan at Santiago at ni Salome. No, yung trono, yung karangalan ay kanilang makamtan tulad ng pagnanais ng mundong ito. Udyok ito ng pagmamataas ni Satanas, no, na gaya na naghahanap sa kanyang trono at ibinagsak. Alam natin ibinagsak si Satanas. Kaya nakakatakot po yung bagay na paghahangad po ng pagmamataas. Si Satanas ay nagalok sa ating Panginoon Jesus ng isang trono rin, no, pero tinanggihan ito ng ating Panginoon. Matthew 4 verse 8-11, no? Sumamba ka sa akin, ibibigay ko ang lahat ng mga bagay na ito sa iyo. Kaya ang request para sa trono, sagot ng ating Panginoong Jesus sa verse 23, kundi iyon ay para sa kanila na pinaglalaanan ng Ama. No? Available ang special thrones na ito sa mga karapat-dapat para dito. Kaya talaga po rito ay talagang mararamdaman natin na halo dito yung talagang pagnanais na maging mataas sila at nakakatakot po ito, no? Maaring ang bunga nito sa mabilis na pagbagsak, no? Ang bunga nito ay hindi maganda kung ganito ang ating mga hinahangad para sa ating mga sarili, no? At tandaan natin na walang shortcut po sa kingdom of God, no? Tandaan natin yan. At ang resulta ng kahilingan ito na hinihiling nila sa verse 24 ay ito. Nung marinig ng mga alagad, ano naging damdamin nila? Pagkagalit. No? Narinig nila ang hinihiling ng kanyang ina, ng kanilang ina, and then ito si Juan at Santiago, kaya sila'y nagalit dito sa magkapatid na alagad. At marahil, bakit hindi nila naisip muna ang bagay na bago hilingin ng magkapatid? No? Maaaring iniisip na nila, dapat ako palang humiling doon, no? Kung pwedeng humiling ng ganung bagay, no? Tandaan natin. Tandaan, ang karunungan mula sa itaas ay laging humahantong sa kapayapaan. At ang karunungan ng mundong ito ay humahantong sa digmaan. Santiago 3, talatang 13 at Santiago 4, talatang 3. Tandaan natin, ito ay magbubunga lamang, no,
ng away, ng digmaan ang ganitong klase ng kahilingan, sapagkat ito ay pagmamataas. At ang pagmamakasarili ay nagbubunga lamang ng hindi pagkakaunawaan at pagkakabahagi. No? Kaya nakikita natin yung patong-patong na mga negatibong bagay sa paghahangad ng trono para sa kanilang mga sarili, o maging mas mataas o maging Panginoon sa ibang mga alagad na kasama nila. Ang hindi pagkakasundo na ito ay nagbigay kay Jesus ng pagkakataon na magturo ng praktikal na aral sa pamumuno. No? Sa kanyang kaharian, hindi natin dapat sundin ang mga halimbawa ng mundo. Ang ating halimbawa ay si Jesus, hindi ang ilang mga presidente o korporasyon o mayayamang tanyag na tao. Si Jesus ay dumating bilang isang alipin sa verse 28, chapter 20. No? Kung ang ating Panginoon nga, ating Panginoon, na kung paanong ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Ang ganda. Ang isang halimbawa natin dito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Naparito siya para maging alipin, hindi para maging Panginoon o paglingkuran siya, kundi ipakita niya ang isang halimbawa na napakadakila, no, na ang pagiging isang alipin at tagapaglingkod ng lahat. Sa makatuwid, dapat nating ibigay, no, ng ating buhay sa paglilingkod sa Kanya at sa iba. Ayon sa verse 26, hindi maaaring magkagayon sa inyo, kundi ang sino man sa inyo na nagnanais na maging dakila ay kailangang maging lingkod ninyo. So baliktad ng pagnanais na ito, kundi kung gusto natin maging mataas at dapat ay magpakababa tayo, maglingkod tayo para sa lahat. Yan ang ninanais ng Panginoon. Maglingkod tayo sa Panginoon, maglingkod tayo para sa iba. Yung salitang lingkod dito ay nakuha sa salita ng English dito, yung salitang diakono. No? At ang salitang itong servant o alipin sa verse 27. Hindi lahat ay mga alipin, pero bawat alipin ay tagapaglingkod. Okay? Kaya sana nandun tayo sa bagay na yon, na naisin natin na tayo ay maging tagapaglingkod o alipin ng lahat. Nakakalungkot sa iglesia ngayon, marami tayong mga kilalang tao, ngunit kakaunti ang mga lingkod. Dahil marami ang may gustong gumamit ng kapahamalaan, otoridad. Sa verse 25, gusto nila may sila'y Panginoon at mayroong mga naglilingkod para sa kanila. Nakakalungkot. Sana ay hindi ganito ang ating pagnanais, na gaya na itinuro ng Panginoon, kundi kung gusto natin maging dakila, dapat maging lingkod o tagalingkod tayo ng lahat. Okay? Kakaunti ang gustong maging actually parang kakaunti ang gustong kumuha ng tuwalya at palanggana at maghugas ng paa ng kapwa nila, mga alagad. Kaya nakakahiya yung time na yon, di ba? At ipinakita ng Panginoon siya ang kumuha ng palanggana, ng tuwalya at ng sabon at hinugasan ang lahat ng mga paa ng mga alagad. Dahil ito ay nag-iwan sa atin ng isang halimbawa ng pagpapakababa at pagiging tagapaglingkod ng lahat. No? Ito yung may mga kapatid sa Panginoon na ayaw nilang madudumihan ang kanilang mga kamay. Pero ang isang alipin ay tagapaglingkod, lagi na marumi ang kanilang kamay dahil sa paglilingkod nila para sa lahat. Ang susi sa kadakilaan ay hindi matatagpuan sa posisyon o kapangyarihan, ngunit sa karakter. No, napakahalaga ng karakter. Tandaan natin na nakakakuha tayo ng trono sa pamamagitan ng pagbabayad ng ating buhay. Okay, bago natin makamtan ang karangalan ng trono, ay tumatawag ito ng tunay na pagbibigay ng ating mga sarili upang maging tagapaglingkod ng lahat. Hindi sa pamagitan ng panalangin na gamit ang ating mga labi lamang. No? Kailangan makatulan natin ang ating Panginoon sa paglilingkod at pagdurusa, dahil kahit siya ay hindi niya maaabot ang trono maliban sa pamagitan
ng pagdadala niya ng krus. Ito ang pinakita niyang halimbawa. Bago niya makamtan ang trono at karangalan, dumaan siya sa krus ng sakripisyo. Malinaw po yan sa Filipos 2:1-18 kung inyong mapagbubulayan yung napakadakilang halimbawa bilang isang tagapanglingkod. At namatay siya hanggang sa krus bilang tagapanglingkod natin. At upang ma-improve ang ating pananalangin, dapat i-improve ang ating paglilingkod. Kung tayo ay naglilingkod sa Kanya at sa iba, hindi tayo mananalangin ng pagiging makasarili. No? Ang pananalangin kasi ay dapat gumagawa sa atin upang maging mas mabuting tagapaglingkod. No? Kung hindi, may mali po, no? Sa ating pananalangin. At actually, ang prayer, ito ay nagpapagaan sa ating pamumuhay. Ang dalawang alagad na nalangin na makasarili, no? At tinapon ang pakikisama sa isang, sabihin natin, kapalit ng kaguluhan lamang. So ginagawa ba tayo ng ating panalangin upang maging katulad ng ating Panginoong Kristo? Na may halaga ba ang ating panalangin? Ang panalangin sa kalooban ng Diyos ay ibig sabihin ay tumatakas tayo o sa anumang mga bagay, kundi ang panalangin, ibig sabihin ito upang makita natin ang kalooban ng Diyos at makilahok tayo kung ano ang nais ng Diyos na ipagawa niya para sa atin. Marahil natutunan ni Salome ang kanyang leksyon, no, sa kanyang kahilingan para sa kanyang mga anak, sa ating Panginoong Kristo, ang paghingi ng trono para sa dalawang anak niya. Kung nakita natin ang ating Panginoong Kristo sa time nang napako na siya sa krus sa John 19:25, nakita natin doon, no, sa John 19:25, kapatid na babae ng kanyang ina na nandun sa harapan, walang iba kundi si Salome, at nakikibahagi sa kanyang kalukutan at sakit na nararamdaman nung nakapako ang ating Panginoong Kristo. Hindi niya nakita ang dalawang trono sa magkabilang panig ng ating Panginoon habang siya'y nakapako, kundi ang nakita niya, no, sa magkabila ay dalawang magnanakaw sa krus na kasama ng ating Panginoon. At narinig niyang ibinigay ni Jesus, no, sa kanyang anak na si Juan, no, na kanyang ina sa kanyang inang si Maria. At nakita natin na sinaway dito ang pagiging makasarili ni Salome. At malumanay niyang tinanggap ang bagay na ito. Kitang-kita niya nung mapako ang ating Panginoong Kristo. Marahil na-catch up niya yung mensahe ng Panginoon hinggil sa kahilingan niya ito para sa kanyang mga anak, sa trono na dapat ibigay sa kanyang dalawang anak. Bagkus nakita niya habang nakapako ang ating Panginoon, at bago man ibigay ang trono at ang karangalan, ay dapat niyang dumaan sa krus ng sakripisyo at kamatayan. At marahil naguunawaan niya ang mensaheng ibinigay ng Panginoon, lalo na sa konversasyon na nangyari sa kanyang kahilingan sa ating Panginoon kasama ng kanyang dalawang anak ni Santiago at Juan. So sa pangwakas, makikita natin dito sa kaganapan sa Mateo chapter 20 ay ang pagpapabagaling kay Bartimeo at sa kanyang dalawang kaibigan. No? Alam po natin yan. At ng dalawang ito ay kapwa bulag sa Mark 10:46-52. At dito ipinatupad ni Jesus ang kanyang itinuro sa mga alagad, no, na siya ay naging alipin din ng dalawang itinakwil na bulag na pulubi na ito. Sinubukan ng mga taong nakapaligid kay Jesus na patahimikin ng dalawang ito habang tinatawag nila, no, Jesus, na anak ni David, no, maawa ka sa amin, pagalingin mo kami. At pagkatapos ng lahat, ano ang pag-aangkin nila sa dakilang guro? No? Ngunit si Jesus ay nahabag sa kanila at pinagaling sila. Siya ay naging alipin kahit ng mga pulubi o bulagman na sila'y mga, sabihin natin, mga itinapong tao, pero ang ating Panginoong Kristo ay nandun pa rin siya upang maging tagapaglingkod nila, lalo na sa kahilingan nila sa kagalingan para sa pagiging bulag nila. So ang kabanatang ito ay naglalaman ng ilang mahihirap na bagay na dapat nating tanggapin, no, sa ating mga buhay. Kung mahal natin
ang mga bagay sa mundong ito ay hindi natin iibigin ang Panginoon ng lubos-lubusan. Tandaan po natin yan. Kung mahal natin ang mundong ito, no, hindi natin maiibig ang ating Panginoon Kristo ng lubusan. Kung hindi tayo lubos na susuko sa kanyang kalooban, hindi natin siya masusunod nang walang pag-aalinlangan. No? Kailangan natin ng buong pusong pagsuko sa ating Panginoon at sumunod ng walang pag-aalinlangan para sa ating Panginoon. Kung hahanapin natin ang kaluwalhatian para sa ating mga sarili, o kung ihahambing natin ang ating sarili sa ibang mga mananampalataya na kasama natin, kung gayon hindi natin siya maaaring maluwalhati rin. Okay? Hindi natin maaaring kilalanin si Jesus bilang ating hari maliban kung mahal natin siya ng higit sa lahat. Sinunod siya na walang pag-aalinlangan at tuwalhatiin siya ng lubusan. At ngunit kung gagawin natin ang mga bagay na ito, makikibahagi tayo sa kanyang buhay at kagalakan at isang araw ay maghaharing kasama siya dito sa lupa. No, sana po ang mensaheng ito ay nakita natin yung mensaheng nais ng Diyos para sa atin. Gusto mo ba siyang paglingkuran? Gusto mo bang sumunod sa Kanya? Hindi po simpleng bagay, di po ba? At talagang nangangailangan po ng buong pusong kaisipan at buong pusong pagdedesisyon. At talagang nangangailangan po na talagang may ibibigay tayo sa ganitong mga desisyon. Kung gusto natin na sundin siya at tayo'y kanyang maging alagad, no, may mga krus po tayo na dapat pasanin sa ating mga sarili. At tandaan natin, ang krus na ito ay hindi po mabigat, kundi magaan, sapagkat galing sa Panginoon. Ibigin natin siya ng lubusan, sundin natin siya at paglingkuran ng walang reserba sa ating mga buhay, at naisin natin na sa lahat ng ating mga ginagawa, siya'y mabigyan po ng kaluwalhatian. At naniniwala po ako darating ang panahon kung siya may maghahari at may tayo na niya ang kanyang kaharian dito sa lupa, umasa ka sa kanyang habag at biyaya ay makakasama niya tayo, no, sa karangalang ito, at isang araw ay maghaharing kasama niya magpawalang hanggan. Kaya nawa po ang mensaheng ito ay tunay nga po na nakita natin ang napakahalagang mensahe para sa atin. No, sana po ay kahit pag-uwi ninyo ng bahay, no, muli po ninyong basahin, pagbulayan ang mga mensaheng ito. Huwag nating hayaan, no, pagkalipas at pagkatapos na pag-usapan natin ang mga mensaheng ito ay hahayaan na lamang natin mabura sa ating puso't isipan ang napakahalagang mga mensaheng tinuturo ng Panginoon, lalo na po sa paksa na ating pinag-uusapan. Nawa po ito'y maging pagpapala sa atin, maging aral at maging pagsasabuhay natin sa ating buhay sa araw-araw, upang tayo po ipagpalain ng Diyos sa ating pagsunod para sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe na ibinigay po ninyo sa amin sa time na ito. Salamat po sa inyong tulong sa Santong Espiritu na ibinigay mo sa amin upang maging maliwanag po sa amin ang mensaheng ibinibigay mo sa bawat pag-aaral na ginagawa namin sa aklat po ni San Mateo. Nawa po ito'y maging pagpapala at maging pagpapala sa aming buhay sa pagsunod sa inyo bilang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Kayo po mag-ingat sa mga kapatid. Kayo magbigay ng lakas, katatagan upang patuloy ka naming sundin, mahalin, paglingkuran, at mabigyan po namin kayo ng kaluwalhatian sa aming mga buhay. O Panginoon, patuloy po na ikaw ay aming parangalan. Patuloy po na ikaw ay aming sambahin sa mga sandaling ito. Ingatan po ninyong bawat isa, ang aming mga pamilya, ang aming mga buhay, naway patuloy ng mga pagbigay ng kaluwalhatian. Salamat po ng marami, Panginoon, sa mga kabutihan at pagpapala mo sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami sa araw-araw ng aming buhay at paglakad para sa inyo, at kayo po ang tangi namin magbigyan
ng kaluwalhatian. Salamat po ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon, ingatan sa lahat ng ating pong pagtatrabaho, mga gawain o buhay sa bawat araw na ibinibigay ng ating Panginoon. At nawa po, siya po ang ating maging Panginoon sa ating buhay na patuloy na maging ganap ang ating pag-ibig sa Kanya, maglingkod sa Kanya ng buong buo at magbigyan siya ng kaluwalhatian sa ating pong mga buhay. Maraming salamat po. Patuloy po tayong magdalanginan sa Panginoon na patuloy tayong gamitin ng Panginoon at patuloy tayong sumunod sa Kanya bilang Kanyang alagad. Salamat po ng marami sa inyo mga kapatid. Ingat po kayo lagi. God bless po sa inyong lahat.